Anong kalokohan to, Mom, Dad? Dumagundong ang boses ni Ziki, matapos marinig ang usapan ng mga magulang at isang mag-asawa. Kakarating lang niya mula sa ospital ng kanilang pamilya, at pagod na pagod siya. Lower down your voice, Zoyon Montalvo, saway ng ama, na nagbabanta ang tingin. Hindi maganda sa tenga ang narinig ko, Dad. May nobya akong mahal na mahal ko, kaya itigil niyo ang kalokohang kasal na yan. Hinding-hindi ako sasang-ayon. Pinal at madiin, ani ng ama, nagalit sa pag-alsa ng boses ni Ziki. May kasunduan na ang pamilyang Makaeg at Monteverde para sa kasal niyo ni Lian. Mas maganda, magalang, at matagumpay siya kaysa sa nobya mo na waldas lang. Galit na galit si Emar Ashton Montelibano. Hindi niya nagustuhan ang pag-alsa ng boses ni Ziki, lalo na sa harap ng mga taong tumulong sa kanya. Sa isang insidente, muntik nang mamatay si Emar Aaron Monteverde, ngunit nailigtas siya ng mag-asawang Makaeg, kaya't nagpasya silang pag-isahin ang kanilang mga anak. Wala kayong karapatang insultuhin ang girlfriend ko, Dad. Siya ang gusto kong pakasalan, at hindi ang anak ni sinuman. And that's final, matigas na sabi ni Ziki. Lumingon siya sa ama, na nagtitimpi ng galit sa kanyang pagsuway. 1 taon. Yun lamang ang kasunduan natin, Ziki. Pagkatapos ng kasal, magsasama kayo ni Lian. Pakisamahan mo siya ng maayos, at kung walang magandang mangyari sa loob ng 1 taon, ako na ang mag-aasikaso ng annulment, matigas na sabi ng ama. 28 anyos na ako, pero kayo pa rin ang nagdedesisyon sa buhay ko. Nagpapakahirap ako sa ospital, tapos ganito lang. Kayo ang may utang na loob sa kanila, bakit ako ang magbabayad? Puno ng hinanakit na sumbat ni Ziki. Pumagit na ang mag-asawang Makaraeg. Iho, hindi nyo kailangang umabot sa ganito. Mag-usap na lamang kayo ng maayos, sabi ni Emar Logan Makaeg. Matutuloy ang kasal, Leo. 1 taon lamang, at kapag walang nangyari, puputulin ko ang ugnayan, sagot ni Emar Aaron Monteverde. Anak, huwag kang bastos, nakikiusap na sabi ni Ginang Whitney Montelibano. 1 taon lang ang hinihingi namin. Pagbigyan mo na. Napabuga ng hangin si Ziki. Fine, tinatanggap ko. Pero walang magandang resulta ang asahan nyo. Magiging mag-asawa kami sa papel. Ngunit hanggang doon lang yon. Pagkatapos, tinalikuran niya ang mga matanda at humiga sa kama. Pagod na pagod. Tumunog ang cellphone niya. Hey, babe. Tuloy ba yung date natin mamaya? Masigla ang tanong ng nobya. Yes, babe. I'll pick you up at around 3 oras p.m. Idlip lang ako, malambing na sagot niya. Bebe, may usapan ako mamaya. Pwede ba ngayon na lang tayo mag-date? Kahit 1 oras lang, pamimilit nito. Kahit na gustong-gusto niyang makasama ang nobya, kailangan niyang tanggihan ito, dahil sa pagod. I'm really tired, baby, please. Mamayang hapon na lang, idlip lang ako, tapos pupuntahan na kita diyan sa inyo. Lahat ng gusto mong puntahan at bilhin ay gagawin natin mamaya. Okay. I love you, masuyo nitong ani. Ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Inatayan siya ng tawag ng nobya. Napabuntong hininga siya at bumangon. Nag-aalala na nagtatampo ang nobya. Kahit pagod, pumasok siya sa banyo upang maligo. Bago yon, nagpadala siya ng mensahe na matutuloy na ang date. Samantala, si Lian ay abala sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Nagbigay siya ng activity, paggawa ng letter para sa ina. Masaya niyang pinapabasa ang mga sulat ng mga bata. Great job! Siguradong matutuwa ang mga nanay niyo sa mga letters na ginawa ninyo, sabi niya. Yes, Ma'am Pretty, sabay-sabay na sagot ng mga estudyante. Good. Sige, pwede na kayong umuwi, ani niya. Naghintay siyang makalabas ang lahat bago niligpit ang gamit. Uwi ka na ba, Mama Karga? Kumatok ang isa sa mga guro, si Sir Caro. Pero may dadaanan pa ako sa library. Bakit, sir? Tanong ni Lian. Wala, chinek lang kita kasi ako ang naatasang magsara ng school, sagot ni Caro. Ganun ba? Sige, bibilisan ko na, ani Lian nang may ngiti. Nang makalabas, sinipat ni Lian ang oras. 5:30 na ng hapon. Kailangan niyang bilisan, dahil tutulong siya sa ina sa paghahanda ng pagkain, para sa family bonding. Tumunog ang cellphone niya, at nang makita ang pangalan ng ina, napangiti siya at agad na sinagot ang tawag. Hello, ma. Nasa school pa po ako. Mga 45 minutos pa po'y nararating na ako, malambing na bungad ni Lian. Papunta na diyan ang papa mo, anak. Sinundo ka na, sagot ng ina. Okay po. Sage na, ma. Ibababa ko na ito dahil meron pa po akong kukunin sa library. Paalam niya at agad na sinang-ayunan ng kanyang ina.
Dumiretso si Lian sa library upang kunin ang mga romance books na hiniram. Librarian Melay, kukunin ko yung pinaiwan ko, ngiti niya. Mukhang nagpupuyat ka na naman, Mama, sabi ng librarian habang ibinibigay ang mga libro. Salamat, Librarian Melay. Una na ako, kumaway siya at agad na lumabas. Nakita niya ang ama na nakasandal sa kotse. Kamusta ang pagtuturo mo? Tanong ni Ginoong Leo. Maayos po, mababait ang mga estudyante ko, sagot ni Lian. Kamusta po ang Triple L clothing line? Maayos naman. Namimiss ka na namin, kaya umuwi na kami. Tungkol sa kasunduan namin ni Ashton Montalibano, gaganapin na ang usapan, paliwanag ng ama. Naramdaman ni Lian ang bigat ng balita. Ayaw niyang makasal sa isang tao na hindi niya pa nakikilala. Maintindihan mo sana, anak, na ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo, sabi ng ama. Pinal na po ang desisyon niyo at wala na po akong magagawa, sagot ni Lian, pilit nang ngumiti. Salamat, anak. Bukas ng gabi, magkakaroon ng pag-uusap sa alfresco dining, wika ng ama. Pagdating sa bahay, nagmano si Lian at yumakap sa ina. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Ginang Lucille. Sa totoo lang po, Mama, hindi po ako sang-ayon sa gustong mangyari ni Papa, sambit ni Lian. Magtiwala ka sa iyong ama. Hindi siya gagawa ng desisyong ikakapahamak mo, sagot ng ina, niyayakap siya. Nagtiwala si Lian at tinapos nila ang paghahanda ng hapunan. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Lian upang gumawa ng lesson plan. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok sa eskwelahan. Nagbigay siya ng quiz at spelling sa mga estudyante. Pagka-uwi, naglinis siya ng katawan at nag-ayos para sa dinner na inihanda ng kanyang ina. Isang formal dress at flat shoes ang kanyang sinuot. Naglagay ng kaunting makyup at nag-ayos para magmukhang presentable. Nagtaksi siya papunta sa restaurant na tinext ng ina. Pagpasok ni Lia, agad niyang hinanap ang mga magulang. Nakagat niya ang labi, dahil siya na lamang ang hinihintay. Nang humakbang siya palapit, nakaramdam siya ng kaba nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Ziki, na tila walang emosyon. You're so beautiful, iha. I'm so glad to finally meet you, masiglang sabi ng ina ni Ziki. Salamat po. Ikinagagalak ko rin po kayong makita, nahihiyang sagot ni Lia. Siniko ng ina ni Ziki ang ana. Greet her, utos nito. I'm Ziki. I already know your name, masungit na sagot ni Ziki, na hindi man lang nagbigay ng kamay. Alanganing ngiti ang sumilay kay Lia. Mukhang pareho silang ayaw sa kasal. Nagpatuloy ang usapan ng mga matatanda, at napagkasunduan na gaganapin ang kasal sa susunod na linggo. Samantala, sa ospital, nagalit si Angela nang malaman ang kasal ni Ziki. Puwersahang kasal lang ang mangyayari, bebe. Isang taon lang, pagkatapos noon ay malaya ka na, paliwanag ni Ziki. Promise me na ako lang ang uwi sa'yo tuwing gabi, hindi mo siya kakausapin, mataray na sagot ni Angela. Nagring ang telepono ni Ziki. Dad, I'm on my way, sagot niya sa ama na nagalit, dahil hindi siya nakarating sa pagsusukat ng wedding dress. Alam kong kasama mo ang babae mo. Iwan mo siya o gagawa ako ng ikasisira ng relasyon nyo, banta ng ama. Don't you dare, Dad, mading sagot ni Ziki. Lumapit si Alison kay Ziki at nagtanong tungkol sa kasal. Kailangan ko nang umuwi, magsukat kami ng damit, sagot ni Ziki. Nag-walkout ako tapos hindi ka man lang sumunod, sabi ni Angela. I'm sorry, sagot ni Ziki. Magkahawak kamay silang lumabas ng ospital, hindi pinapansin ang mga tao. Huwag mong itrato ng tama ang babaeng yon, bili ni Angela. Tipid na sagot ni Ziki. Pagdating sa mansyon, bumungad si Lian sa kanya. Good afternoon, utal na bati ni Lia. Walang maganda sa hapon ko, lalo na't yang mukha mo ang sumalubong sa akin, masungit na sagot ni Zeki, habang nilalampasan si Lian. Ang gaspang ng ugali niya. Paano kaya siya makitungo sa mga pasyente? Bulong ni Lian, habang sinusundan ng tingin ang kanyang mapapangasawa. Hindi lang naman ako ang ayaw sa kasalang ito, dagdag pa niya bago umalis sa receiving area. Nais na ni Lian na magtagal sa banyo, dahil sa wedding gown. Tinalo pa niya yung babaeng nasa minipo stage, sabi niya sa sarili. Bigla na lang siyang nagulat nang may sumulpot na binata sa likod niya. Masyado akong gwapo, para ikumpara sa palaka. Hindi rin ako bakla, at kayang-kaya kong patunayan yan. Pero hindi sa babaeng gaya mo, nang insulto si Zeki. Para sa kaalaman mo, Mister, hindi ko gusto ang matali sa isang masungit at walang respeto na gaya mo, sagot ni Lian, nagpakita ng tapang. Walang naisagot si Zeki, natamem sa sinabi ni Lian. Habang umalis si Lian, ngumiti siya sa tagumpay ng kanilang sagutan. Sa araw ng kasal, nakatayo si Zeki sa altar.
inis na hinihintay ang pagdating ni Lian. Huwag na sana siyang dumating, bulong niya. Nagulat ang kanyang ina sa kanyang sinabing bulong. Nang pumasok si Lian, hindi niya maikaila ang kagandahan nito. Mukhang tinamaan ka na ng invisible arrow ni Cupido, sabi ng bestman ni Zeki, si Alfred. Hinding-hindi yan mangyayari, sagot ni Zeki, tila nag-alala. Nang ibigay ni Ginoong Leo ang kamay ni Lian kay Zeki, sinabi nitong, huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ko kayang manakit ng babae, sir. At tapusin ko ang isang taon, ngunit wala akong maipapangako, sagot ni Zeki. Ang hangin naman dito, sabi ni Lian, nahahanginan sa mga sinasabi ni Zeki. Hindi pa nga kayo mag-asawa, parang aso't pusa na kayo, sabi ni Ginoong Leo bago umalis. Give me your hand, yaya ni Zeki kay Lian. Sinunod niya ito at nagpatuloy ang seremonya. Nang sabihin ng pari, Zeki, maaari mo nang hagkan ang iyong asawa, nag-alinlangan si Lian. Yumuko si Zeki, at sa kanilang pagdampi, tila nagdaop ang kanilang mga labi sa harap ng mga saksi. Inaasahan mo bang sa labi kita hahalikan? Mahinang tanong ni Zeki, bago siya dumistansya sa asawa. Asa ka masyadong magaspang yang labi mo para pangarapin ko. Takles ang saad ni Lian, saka siya pumihit paharap sa mga magulang. Lihim na lang na napangisi si Zeki. Congratulations mga anak, sa wakas ay naging isa na rin ng pamilyang Makaeg at Monteverde. Galak na tura ni Ginoong Aero nang lumapit ito sa altar, kung saan nakatayo pa rin ang ganap na ngayong mag-asawa na sila Lian at Zeki. Sabay-sabay na tayong pumunta sa venue ng kasal nyo pagkatapos ng pagkuha ng litrato. Saad pang muli ng Ginoo na sinang-ayunan naman ang lahat maliban lang kina Zeki at Lian na iniisip ang pagsasama nila sa isang bubong. Matapos ang ilang oras na selebrasyon ng kanilang pag-iisang dibdib, sa master's bedroom ako matutulog. Bahala ka na kung saan mo gustong pumuwesto, basta't walang pakikialaman ng kwarto. Masungit na saad ni Zeki pagkarating nila sa bahay na binili ng mga magulang para sa kanilang mag-asawa. Mukhang reaksyon sa napiling bahay ng mga magulang na nagustuhan naman nilang pareho. Yun nga lang masyadong malayo-layo ang mga bahay, bukod pa doon ay malayo ang bayan. Abing dagat lamang ang maaari nilang pasyalan. Saka naman pakikialaman kita. For your information lang, Margurang, hindi kita kailanman pagpapantasyahan. Malayong-malayo ka sa tipo, kaya ikalma mo, yang betlog mo diyan. Nanunulis at nanlalaki ang ilong naturan naman ni Lian na ikinatititwas ng kilay ni Zeki. Gurang. For your information lang din ha, napagkakamalan ako ng mga ka-workmate ko, na mukha lang daw akong 23. Unlike yun na kinulang na nga sa hate, hindi pa binyayaan ng alindog. I wonder kung may lalaking nagkakagusto o magkakagusto pa sa'yo, mapanglait na saad ni Zeki, na ikinalaki ng mga mata ni Lian. Aha, loko ka. Ikaw yung below the belt. Namumula na ngayon si Lian ang dala ng inis niya, para sa lalaki. I'm just being honest, kasalanan mo na yun kung masaktan o tinamaan ka. You're wasting my precious time. Diyan ka na nga, tikwas ang kilay na giit ni Zeki, saka siya pumihit, at walang lingon likod na iniwanan ang napuno sa kanyang si Lian. Leche, pangit mo. Mukha kang puwet na manok. Palatak ni Lian na papadyak siya, dahil sa sobrang inis. Gayon lamang siya nilait ng isang lalaki, at sobrang naapektuhan, yon ang ego at pride niya. Lecheng Zorion Montalvo ka. Kayabang mo. Hindi ka naman kasing gwapo ng Hollywood crush ko. At pating ka rin naman akala mo diyan ha, naluluha siya dahil sa sobrang inis. Hindi kita titirhan ng pagkain mamaya, kapag nakapagluto na ako ng hapunan. Bahala kang magutom, pangit mo, sigaw ni Lian na nakapagpatigil kay Zeki na nasa kalagitnaan na ng hagdan. I don't care, ngising saad ni Zeki, saka ipinagpatuloy ang paghakbang tungong silid. Ngayon ay siya na ang nanalo sa asaran, o mas tamang sabihin na sagutan nilang mag-asawa. Kala mo ikaw lang marunong mainis ha. Tingnan na lang natin kung tatagal ka sa akin. Caldereta ang specialty ni Lian. Masarap siyang magluto, bagay na ipinagmamalaki niya. Nakalive siya ng hanggang 1 buwan, kaya't mahaba-habang pasensya ang kakailanganin niya. Kung siya lang ang papipiliin, ay mas gusto niya pang makasama ang mga estudyante kesa ang asawang umuubos lagi ng pasensya niya. Tignan na lang natin kung hindi ka maglaway dito sa specialty ko. Hindi kita bibigyan, bahala kang magutom, patpating gurang, bubulong-bulong na wika ni Lian, habang isinasali niya sa babasaging mangkok ang niluto niyang ulam. May ngiting tagumpay sa kanyang labi nang makita sa peripheral vision niya ang pagbaba ng asawa sa hagdan. Nakapantulog na ito at batid niyang gaya niya ay gutom na rin dahil hindi sila nakakain na maayos sa reception. Oh, ba't ka bumaba? Akala ko ba matutulog ka na? Balik ka na roon sa master's bedroom mo.
Pangaasar ni Lian nang makapasok sa dining area si Ziki. It's your duty to serve your husband, at kabilang naroon ang paghahanda mo sa akin ang pagkain. Masungit na saad ni Ziki, isinasantabi niya ang pagkainis na nararamdaman para sa asawa, dahil sa gutom na kanina pa niyang tinitiis. Hindi niya kayang baliwalain ang nakakapang-akit na aroma ng niluto ni Lian. Gustuhin man kasi ni Ziki na magpa-deliver na lamang ng pagkain, ay hindi niya naman magagawa, dahil walang signal sa bahay na napili ng mga magulang nila. Mukhang sinadya ng mga ito na doon sila patirahin, dahil bukod sa malayo na sa bayan, ay wala pang signal. Nakalive din si Ziki ng 1 buwan ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. Mukhang nakakalimot ka sa lahat ng mga pinagsasasabi mo. Emar Monteverde nakamewang si Lian. Ngunit nirolyohan lamang siya ng mata ni Ziki. Basta na lang din itong umupo sa hapag, at walang paalam na sumandok ng kanin at ulam. Aba, sino nagsabing kumuha kanyang hinanda ko? Palatak niya. Me, myself and I. Manahimik ka na lang diyan at kumain. Sambit ni Ziki, na hindi man lang tinapunan ng tingin ang asawa. Ang kapal mo. Alis diyan at ibalik mo yang kinuha mo. Madamot na madamot pero hindi mo deserve ang hinanda kong pagkain. Lalas pa ni Lian na sa muli ay nirolyohan lamang siya ng asawa na mas lalong nagpapapula sa buo niyang mukha dala ng inis na pinipigilan. Shut up, babaeng peder. I don't need your toxic words. Masungit namang tura ni Ziki, sa kanya kinain ang sinandok na pagkain. Relax, Lian. Hindi dapat pinapatulan ang mga taong nanggaling sa mental hospital. Hindi niya binabaan ng boses, dahil nais niya talagang iparinig, yun sa kaharap. Whatever, bali walang saad ni Ziki at muling sumandok ng ulam, dahil sobra niyang nagustuhan ang pagkaing hinanda ng asawa. Nakakaubos ka talaga ng pasensya Tinalo mo pa yung mga batang tinuturuan ko. Siya nga pala pagkatapos natin dito, ikaw ang maghuhugas ng lahat ng ginamit ko sa pagluluto, maging itong mga platong nasa hapag. Hati tayo sa gawaing bahay, dahil hindi ako magiging buttered wife sa'yo, para klaro lang din dahil gaya nga ng sinabi mo, mag-asawa lang tayo sa papel. Pangungutya ni Lian. Ngunit kibit balikat lamang ang nakuha niyang tugon mula kay Ziki. Hindi na lang din nagsalita pa si Lian. Kumuha na lang din siya ng plato at sinimulan ng kumain ng hapunan. Sa hapag ay tahimik silang kumakain ng sabay. Si Ziki ang nakaubos ng hinanda ni Lian, dahil ang asawa niya konti lamang kung kumain. Naunang matapos na kumain si Lian, kaya tumayo na siya. Hugasan mo yang lahat Mr. Ha. Huwag mong iwanang nakatiwangwang ni ang mga yan kung hindi. Wala kang kakainin bukas ng umaga at sa mga susunod pa. Hindi ka pa naman makakapagpa-deliver, paalala ni Lian. Okay, just leave the dining area. Sakit mo masyado sa tenga maging sa ulo, babaeng peder. Minsan nga itikom mo na lang bibig mo, ang tinis masyado ng boses mo. Reklamo ni Ziki, dahil talagang natutulig siya sa asawang Igi ang kanyang ina. Ngunit kahit na ganoon, batid niyang mabuti itong babae. Wala nga lang talagang prenong bibig nito, kapag nagsimula ng bumuka. Masanay ka na dahil ang babaeng peder na, to ang makasama mo ng 1 taon. Iligpit mo yan pagkatapos mo diyan ha, ulit pa ni Lian. Sinadya niyang inisin ang asawa, makaganti man lang siya, sa pang-insulto nito, sa panlabas niyang anyo. Nga. Alis na, sumusukong saad ni Ziki. Dahil mukhang hindi talaga siya mananalo, kung pang-inis lang din naman ang magiging labanan. Very good. Good night, asawa ko. Ingat ka sa paghuhugas okay. Pang-iinis pa ni Lian saka nagpalipad ng halik sa kaharap. Get out, Lian, napatayo na si Ziki. Hindi dahil sa inis kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon ay kumikiliti sa buo niyang kalamnan. Makapigil hininga ang babaeng nasa harapan niya, at hindi niya, yun itatanggi kaya't nilambing nito ang boses na sinabayan pa ng pagfinger sa kanya, ay talagang naapektuhan ang pagkalalaki niya. Ang sungit mo naman, Doc Ziki. Alis na po. Good night ulit. Yun lang at tuluyan niya nang iniwan ang napipikon asawa. Pasaway na babae, na isatinig ni Ziki na mawala sa paningin niya ang asawa. Bumuga-buga pa muna siya ng hininga, bago niya iniligpit ang mga pinggang nasa hapag. Ito oras na rin nang matapos si Ziki sa paghuhugas at tagpupuna sa hapag. Nagmapasalamaton, saad ni Ziki. Kilala niya kasi ang sasakyang pumarada, dahil siya mismo ang nagbigay noon sa nobya. Bumukas ang pinto ng sasakyan, kasabay ang pag-alis ni Angela suot ang hapit na dami. Lumapit naman kaagad si Ziki sa nobya. Bebe, taano mong nalaman ang lugar na ito? Bungad kaagad ni Ziki. Curious siya, dahil ang alam niya, ay ang mga magulang lamang nila ang nakakaalam ng lugar, kung nasaan silang mag-asawa.
kaya't paano kayang nalaman ng nobya niya ang bahay na tinutuluyan nila ngayon ni Lian. Sinundan ko yung bridal car kanina. Umalis lang ako dahil nagkaroon ng problema sa salon ko eh. Pero ngayon naayos ko na. Pwede na kitang bawiin sa asawa mong hipon. Come on, babe. Doon tayo sa kondo ko. May kasunduan tayong sa akin kauwi kaya tuparin mo yon. Nagmamando ang tono ng boses nito. Kaya't hindi ni Ziki mapigilang hilutin ang sentido. Dahil hindi niya naman maaring iwan ang asawa lalo't malayo ang bahay nila sa mga katabi nilang bahay na kung bibilangin niya ay hindi aabot sa 5. I'm sorry, babe pero mukhang mababalik kong pangako ko. May kasunduan kami ni Dad at oras na sinuway ko, yun ay malalagot ako. Hindi lang ako. Tayo panigurado. Pilit niyang pagpapaliwanag ha. Kailan ka pa natakot sa papa mo? Prangkahin mo nga ako, Ziki. Nagugustuhan mo na ba ang babaeng, yon kaya hindi mo magawang tuparin ang pangako mo sa akin? May inis sa tono ng pananalita nito. Hindi kasi si Angela, makapapayag na mawala sa kanyang lalaking nagbibigay ng lahat ng gusto niya. No, hindi yan totoo, I love you. Sadya may mga bagay lang talaga na kailangan kong panindigan at pagtuunan ng pansin sa ngayon, para sa atin naman to. Angela, please intindihin mo naman sana, okay? Fine, pero may kapalit. Gusto kong ibili mo ako ng Gucci bag, yung bagong labas ngayon, kondisyon nung sinangayunan na lamang ni Ziki. Thanks, babe. Sige na, pumasok ka na sa loob. Uwi na ako, hihintayin ko yung Gucci bag ko tomorrow. Okay, be. Humalik siya sa pisngi ng nobyo, saka kay kendeng-kendeng na iniwan na si Ziki na may ngiting tagumpay sa labi, dahil nasunod na naman ang luho niya. Tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Lian. Sinadya niya namang mas agahan pang pagising dahil sa planong pag-ehersisyo sa tabing daga. Plano niyang mag-jogging muna bago niya paghandaan ang agahang pagsasaluhan nilang mag-asawa. Kahit pa kasi sabihing hindi naman sila nagmamahalan, ay meron pa rin silang kailangang gampanan bilang mag-asawa. Lalo at wala naman silang ibang asahan sa bahay na tinitira nila. Suot ang leggings at sports brand ng gisa na ni Lian, ang inukupa silid, nakatabi lamang ng master's bedroom, kung saan naroroon ang asawang para sa kanya, ay may Celtic. Tahimik siyang lumabas sa kanilang bahay. Hindi naman gaanong malamig kaya't hindi niya na kailangang magbalot pa ng sobra. Sinimulan na ni Lian na tumakbo nang marating ang baybayin. Mahigit kalahating oras din siyang nagpabalik-balik sa pagtakbo, kaya tagaktak na ngayon ang pawis niya. Hay, pagod na ako. Reklamo niya habang nakatukod ang dalawang kamay sa tuhod. Kasalukuyan niya ngayong pinagmamasadan, paglitaw ng bukang liwayway, sobrang ganda nun. Buong akala ko naglayas ka na. Boses, yun ni Ziki na nagmumula sa likuran ni Lian. Ugali mo talagang manggulat ano, takles ang saad ni Lian nang lingunin niya si Ziki sa punyang dibdib, dahil sa kabang naramdaman sa biglang pagsulpot ng tukmol niyang asawa. It's not my fault na magugulatin ka. Kibit balik na sambit ni Ziki, saka siya naupo sa buhanginan. Ay iwan ko. Saad ayokong makipag-away, dahil maganda ang mood ko. Bakit ka nga pala bigla na lang sumusulpot sinusundan mo ako no? Umiral na naman ang mapang-asar na Lian, kaya tumikwas na naman ang makapal na kilay ni Ziki. Masyado kang assuming, babaeng padar ka. Gusto ko lang ma-refresh ang utak ko, kaya ako nagpunta rito. Hindi ko naman alam na nauna ka rito. Isa pa nagugutom na rin ako, kaya bumalik ka na sa bahay, at maghanda ka na ng agahan natin. Kapag may kailangan dapat naggipis, master ka muna sa akin, bago kita ipaghanda ng pagkain. Piling ang saad ni Lian na nagpakunot sa noo ni Ziki. Are you out of your mind? Bakit kita pakikiusapan ang tatawaging master, kung trabaho mo namang ipaghanda ako ng pagkain? Inis na ura ni Ziki, ngunit tinalikuran lamang siya ni Lian. Where are you going? Pigil niya, dahil humakbang na si Lian palayo sa kanya. Aalis na, bakit inosenteng sagot ni Lian? Iniinis mo na naman ba ako eh? Bakit naman kita inisin? Anong makukuha kong premyo kapag nainis ka aber? Mataray namang sagot ni Lian. Lian, I'm hungry. Please prepare a breakfast. Sumusukong saad ni Ziki na nagpaguho ng ngingi sa labi ni Lian. Nasaan yung master? Pigilang tawang tanong niya, kaya't napahilamos mo si Ziki nang tumayo ito. Please Master Lian. Pagsunod ni Ziki na ikinabit ni Lian ang tawa. Uto-uto ka pala do. Ngunit dahil masunurin ka naman pala ipaghahanda na kita ng breakfast mo bay. May senpai, kumaway si Lian kay Ziki sa kanya ito patakbong iniwan. Ewan ba ni Ziki kung bakit imbes na mainis, dahil naisahan na naman siya ni Dian, ay napapangiti pa siya. She found Sir wife cute, na para bang gusto niyang panggigilan na maumbok nitong pisngi. Her character was so cute, na isatinig niya na may ngiti pa rin sa labi. Sinuklay niya ang buhok,
bago simulang tumakbo ng mga ilang minuto. Konting pagpapawis lamang ang kanyang ginawa, dahil sa kalam ng kanyang sikmura na nagpapahina na sa kanya. Bumalik na si Ziki sa bahay nila ni Lia nang walang pang-itaas. Imbes na dumiretso sa silid ay dumaan muna siya sa kusina, dahil sa kapilyo ang naisip, bago niya hubarin ang shirt na suot kanina. Sinuklay niya ng sariling kamay ang buhok na nagkaroon ng konting pawis. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa kinuhang baso. Pigil ang ngiti ni Ziki na makita niya, sa peripheral vision niya, ang pagbaba ng mga mata ni Lian sa six-pack ABS niya. Hindi rin sa kanya, nakalampas ang ginawang paglunok ng dalaga. Tinapos niya muna ang pag-inom ng tubig, bago siya kay Lian humara. Enjoying the view, Mama Keg? Mapang-asar na tanong ni Ziki. Mabilis namang nag-iwas ng tingin si Lian. Gusto niyang kaltukan ang sarili, dahil sa ginawa kaninang pagtingin sa mabatong tiyan ng asawa. Asa ka? Tanggi ni Lian sa kadumistansya sa asawa. Really? Bakit ka nautal? Nasisiyahan ang husto si Ziki sa nakikitang hiya sa mukha ng maliit niyang asawa. Che, alis dito kung hindi wala kang agahan. Banta ni Lian, sinikap niyang huwag nang mautal. Aalis lang ako kung haharap ka sa akin. Gusto kong makita mismo sa mga mata mo na wala akong impact sa'yo. Kondisyon ni Ziki, nakaagad namang sinunod ni Lian pigil ang kanyang inti, dahil sa malikot na mata ni Lian. Diretso kang tumingin sa mga mata ko. Mababa ang tonong utos ni Ziki, na tila ba manghihipnotismo kay Lian, dahil walang reklamo nitong sinalubong ang abuhin niyang mga mata. Hindi nila namalayang matagal na silang nagtititigan ni, hindi nila napapansin na kapwa na nila hawak ang kamay ng isa't isa. I didn't expect na maganda ka pala sa malapitan. You're like a puppy. Gusto kong maging pets instead of asawa. Ani. Zeki, sinadya niyang gawing biro ang binitawang salita, para putulin ang kung ano ang kuryente na nadama. Binitawan niya na rin ang kamay ng asawa, at siya na rin mismo ang dumistansya rito. Buwisit ka. Pinuri mo na nga ako, kaso hinaluan mo pa ng kalokohan mo. Magdamit ka na nga, bumaba ka na lang dito, kapag nakapaglinis ka na niyang katawan mong mas maasim paok. Iniiwas na ni Lian ng tingin sa asawa, dahil sobre na nag-init ang buo niyang mukha. Pumipitik-pitik ang puso niya na ngayon lamang nangyari sa kanya. Idinaan niya na lamang sa pagtataboy kay Ziki nang sa ganun, ay hindi nito mapansin ang pising batid niyang namumula. Saka lamang siya na nakahinga na maluwag nang mawala na ang presensya ng asawa niya. Nasapo niya bigla ang dibdib. Masama Toto ah. Mukhang tama siya sa pag-aakalang ako lamang ang mahuhulog sa aming dalawa. Bakit pa ba ako kasi pumayag sa kalokohang to eh? Sana po kung mahuhulog man ako sa kanya, ay hindi ako lumagapak ng husto oras na hindi niya ako sinalo. Mahinang pagdarasal niya, bago ipinagpatuloy ang naudlot na ginagawa, bago pa man sumulpot ang asawa niya, mag-isang buwan na ring nagsasama sa isang bubong ang dalawa, at sa kulang-kulang isang buwan na iyon, ay parang aso't tusa pa rin ang turingan ni Lian at Zeki. Ngunit kahit na ganoon ang trato nila sa isa't isa ay nawaroon naman ang respeto ng bawat isa sa kanila. Araw ng Biyernes, 2 araw na lang ay babalik na silang mag-asawa sa kani-kanilang mga trabaho. Maagang gumising si Zeki, dahil sa planong paghahanda ng agahan nila ng asawa sa tabing daga. Ika-25, birthday kasi ngayon ang kanyang asawa, kaya't naisip niyang bumawi, kahit ngayong araw man lang sa araw-araw, na paghahanda ni Lian ang pagkain nila, na masasabi niyang pinakamasarap at halos wala ng kapaes. Katakataka para kay Zeki, na hindi man lang sumasagi sa isipan niya si Angela, nang matapos niya itong bigyan na material nitong hiling kasama na ang malaki-laking halaga ng pera. Si Lian na lamang ang palaging umuuko pa sa puso't isipan niya. Ang ngiti at ang malambing na kilos ng asawa niya ay parati niyang pinananabikang makita at maramdaman. Mukhang tinamaan na siya sa asawa niya, nang hindi niya man lang nalalaman. Prito-prito lamang ang tanging alam ni Zeki, ngunit, kahit na ganoon, ay pinag-igihan niya pa rin ang pagpapaganda ng plating kahit na medyo sunog, yung longganisa pati na yung itlog. Iniwan niya na muna saglit ang mga niluto, dahil kailangan niyang buhatin. Yung maliit na lamesang nasa teres, gawa sa bakal ang lamesa, kaya't medyo mabigat, ngunit silamang yun para kay Zeki. Matapos madalang lamesa sa tabing dagat ay sinunod niya naman ang 2 bangko, na gawa rin sa bakal. Matapos yun ay patakbo siyang pumasok ng bahay. Binibilisan niya ang kilos, dahil anumang oras ay magigising na ang asawa niya. Nakahanda ang agahan nila na ngayon ay nasa tabing dagat na. Bumuga muna si Zeki ng hangin, bago niya katukin ang pintuan kung saan natutulog si Lian. Lian, gising ka na ba? Tanong niya habang kumakatok ng marahan. Sandali at inaayos ko lang yung pinaghigaan ko. Pasigaw na sagot sa kanya ng asawa na nagpangiti sa kanya.
Tumayo si Ziki nang tuwid nang gumalaw ang sirad ng pinto. Hindi niya mapigilang mapangiti nang bumungad sa kanya ang naghihikab na asawa suot ang pajama at ang sando nitong walang pading. O shoot na paiwas siya dahil sa mapuputing melona kumakaway sa kanya. Otomatiko namang tinakpan ni Leia ng kamay ang dibdib. Wala nga pala siyang panloob dahil hindi siya nagsusuot kapag matutulog. Sorry naman, wala akong nakita na ganda nga pala ako nang agahan natin bumaba ka na lang. Sunod-sunod na sa Anzek na parbagang isa siyang bata na pinapaamin ng mga magulang sa pagkakamaling ginawa. Inamulahan ng husto si Leia na mabilis pa sa 4 oras ang umiskapo ang asawa niyang pinamumunuhan din nga lang sa dulo ng tenga nito. At hindi sa pisngi, kung hindi niya nakita bakit siya umiiwas. Tanong ni Lian sa isipan. Hay iwan at bumalik sa loob ng silid upang doon magsuot ng panloob. Kung nakita niya man, at least alam niyang hindi ako mukhang peder. Sambit niya ng sipatin ng kabuuan sa full size niyang salamin. Nagkibit balikat na lamang siya. May nabuti niya nang bumaba sa hagdan ay napaisip si Lian, kung pupuntahan ba siya ng mga magulang lang lalo't kaarawan niya ngayon sana naman pumunta sila, umaasang usal niya. Dahil namimiss niya na ang mga magulang once week lamang kasi kung dumalaw ang mga magulang nila, para mga musta kaya't namimiss pa rin niya mga ito. Nakain ang tukmol na tutmay pa, breakfast in front of the sipa, na isa tinig niya nang tawagin siya ni Zeki. Good morning, bati ni Ziki na makalapit na sa kanya ang asawa. Good morning din anong meron at may paganito ka may kailangan ka ba kaya ka gumagawa ng peace offering? Panghuhula ni Lian na agad namang iniling ni Zeki. It's your birthday, kaya kita pinaghanda ng simpleng agahan. Happy birthday Lian, pasensya ka na kung ito lang ang nakayanan ko ngayon, hamamaya na lang ako, babawi pagkatapos nating mag-agahan. Pangakong tura ni Ziki, saka inalalayan si Lian sa pag-upo sa silyang kaharap ng kanyang upuan. Salamat, appreciated ang effort mong to my dear husband. Matamis na ngiti ang ngayon ay nakaguhit sa labi ni Lian. You're welcome, may gusto ka bang matanggap ngayong birthday mo? Naupo na rin siya matapos niyang itanong yon. Meron, mabilis niyang sagot. Who is it? Tanong naman ni Zeki, ang ganitong pagtrato mo sa akin gusto kong araw-araw kang maging ganito, kabait. Yun bang hindi ka napatol sa mga pangasar ko? Para kasi tayong aso tusa nahihi ang saad niyang ikinangiti ni Z. You're the cat Blee, I'm the dog. Natawa rin siya, dahil totoong para silang aso tusa walang oras, na hindi sila nag-aasaran at nagkakapikunan. Wish granted, may iba ka pa bang gusto? Wala na dahil nasa akin naman ang lahat meron akong maayos at stable na trabaho, magulang na mababait at supportive biyanan, na kasing bait na mga magulang ko, at higit sa lahat asawa na bagaman tukmol soft-hearted naman. Matapat niyang sabi na ikinangwi ni Ziki. Sorry, nakalimutan ko kaagad ang wish ko, na maging maayos na tayo instead of tukmol pogi na lang poging doktor na asawa ko. Bawin niya kaagad. Thank you Yumadi day, kumain na muna siguro tayo, habang mainit pa ang mga pagkain. Sambit niya at saka inalis ng takip ng agahang hinanda. Mukhang sa trabaho at paglilinis ng bahay ka lang pwedeng isalang dogs. Natatawang komento ni Lian, dahil sa mga pagkaing naging dark brown na dulot ng pagkasunog. Napakamot si Ziki sa batok dala ng hiya. Pasensya ka na, hindi kasi talaga ako marunong sa kusina. Hayaan mo next time, mas pag-igihan ko pa, kumain na lang siguro tayo sa labas. Komento niyang mabilis namang tinanggihan ni Lian. Huwag, ano ka ba, hindi naman ako maarte at mas lalong hindi maselan sa pagkain, okay pa naman ang mga ito, o isa pa pinaghirapan mong Aida ang mga ito, para sa akin kainin na natin. Habang mainit pa kumuha siya ng longganisa at inilagay. Yun sa plato ni Zeki, nilagyan niya na rin ng sinangag ang plato nito. Bagay na ginawa rin ni Zeki, sa plato niya nagpalitan sila ng iti, bago nila sinimulang kainin ang kanilang agahan. Gusto mo bang maligo sa dagat? Tanong ni Zeki, tapos na silang kumain, at kasalukuyan na sila ngayong nakaupo sa buhanginan, habang pinagmamasdan ng paglitaw ng araw. Gusto, kaso hindi naman ako marunong lumanggoy. I can teach you if you want, presenta kaagad ni Zeki. Sige, pero mamayang hapon na lang siguro, mamasyal na lang muna tayo, dahil nakakamiss din ang pamamasyal, at pagtanaw sa iba't ibang tanawin sa syudad. Nilian na sinang-a na naman kaagad ni Zeki. Let's go, habang maaga pa. Inilahad niya ang kamay na agad namang inabot ni Lian, kapwang may ngiti sa kanilang mga labi ng lisanin ng tabing daga. Isang off-shoulder na puting bestida ang napili niyan, naglagay lamang siya ng konting pulbos at lip gloss, nilugay niya na lang din ang hanggang dibdib niyang buhok. Pagkatapos ay bumaba na siya, nagsalubong kaagad ang mga mata nila ni Zeki, kanina pang natapos sa pag-aayos ng sarili, pagkamanghang makikita mo sa mga mata ni Lian, dahil sobrang nakakapanghina ang taglay na apil at karisma ng simpatiko niyang asawa. Beautiful, puri ni Zeki na nagpapa ng pisngi ni Lian. Much beautiful with at red cheeks.
Ani pa niya sa kahinuli ang palad ng asawa. Let's enjoy the special day. Inakay niya ito palabas, hindi na siya nag-abala pang ikandado ang bahay dahil batid niyang darating ang mga magulang ni Lian para maghanda ng sorpresa para sa asawa. Sa park sa Laguna ni Ziki, dinala ang asawa na masyal sila doon nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang nagdaop na palad. Ziki, gusto ko ng ice cream. Turo niya sa sorbetero, ilang depa lamang ang distansya sa kanila. Anong flavor ang gusto mo? Kahit ano, kung pwede ubusin mo na para sa akin. Ngiting sagot ni Liana na nagpangiti naman kay Zeki. Okay, wait for me here, maupo ka na muna, dahil alam kong mangangawit ka na. Bago umalis ay pinatakan muna ni Zeki na magaang nahalikang noon ni Lian. Sinundan ni Lian ang tingin ng asawa ng maiti sa labi. Hindi niya mapigilang hindi kiligin sa mga gestures at effort na ibinibigay sa kanya ng asawa ito, na marahil magandang simula ng pagsasama namin na isatinig niya. Nawala na lamang ang atensyon ni Lian sa asawa nang madapa ang isang bata na malapit lamang sa kanya. Tumayo siya kaagad na itinayo ang batang babae, pinagpagan niya ito, at hinaplos ng cute nitong mukha. Okay ka lang ba, wala bang masakit sao? Mahingiting tanong niya, nahilingan naman kaagad ng batang babae. Wala po ate, hindi ako nasasaktan ng simpleng bubo sa tuhod ko, dahil brave po ako. Anang bata na nagpangiti lalo kay Lian. Salamat po sa paghumo sa akin ate babye po. Kumaway ito at patakbong bumalik sa ama nitong bumibili ng lobo. Pagbalik ni Zeki ay hindi lamang iskiyem ang hawak nito. Dahil sa isang kamay nito ay nawaroon ng isang pumpon ng rosas. Happy birthday once again Lian, bati pang muli ni Zeki, nang iabot niya ang bulaklak pati na ang iskiyem ng asawa. Salamat, matamis ang ngiting tinanggap ni Lian ng bulaklak. Welcome, naupo na rin si Zeki sa tabi ng asawa, mangiti sa kanilang mga labi, habang pinagmamasdan ng mga ito. Gabi na rin ang maisipan nilang umuwi, nasa kamay na ngayon ni Lian ang isang pumpon ng pulang rosas na ibinigay sa kanya ni Zeki. Masasabing ito ang pinaka-espesyal nilang araw bilang mag-asawa. Dahil sa pareho na nilang gustong isa't isa, ngunit pawang hindi kayang aminin. Dahil sa isiping baka rejection lamang ang kanilang makuha, pagpasok nila'y bumungad kaagad sa kanilang isang candlelight dinner na batid nilang hinandaan ng kanilang mga magulang. Merong note sa ibabaw ng mesa kaya't binasa kaagad, yun ni Lian, we would like to greet our precious daughter a happy birthday. Masaya kaming naabot nyo, isang buong pagsasama. Hindi na nga pala namin kayo hinintay mga anak. Dahil nais naming bigyan kayo ng moments sa espesyal na araw na ito. We're hoping to have a grandchild soon. Pinamulaan si Lian, matapos basahin ang note ng batid niyang ang inang nagsulat, habang si Zeki naman ay napapangiti. Sa mesa ay merong tsampaging pasta at ilang petal ng pulang bulaklak, mukhang pinaghandaan. Talaga na. Mga magulang nila ang araw na ito. Sana lamang walang kapilyo ang ginawa ang mga magulang ni Zeki sa kanilang pagkain, dahil baka magalis sa kanyang asawa. Let's eat our dinner, aya ni Zeki sa asawa. Sige, namumula pa rin ang pisngi ni Lian, nakakahiya, sila pa ang naghanda ng dinner date. Para sa atin, ako sanang gagawa nito, kaso naunahan nila ako. Komento ni Zeki na nagpaumanhin. Dete, ba nagmamahalan lang naman ang gumagawa ng ganon? Meron siyang nais na marinig mula sa bibig ng asawa, kaya niya. Yung tinanong, hindi kaagad nakasagot si Zeki, kaya't kinuha niya ang kupit ang may lamang tsampagn at pikit matang nilago. Yung ginaya naman ni Zeki ang ginawa ng asawa na pag-inom ng tsampagni, nang sa gayon, ay magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ng tunay na nadarama mas lamang na ngayon sa puso't isipan niya ang asawa, kumpara kay Angela na bati niyang ginagawa lamang. Siyang palabigasan ngayon niya lamang napagtanto ang katangahang ginagawa. Dahil nabulag siya sa sobrang pagmamahal noon kay Angela. Lalayuan mo ba ako kung sasabihin kong mahal na kita? I know it's hard to believe. Dahil para tayong nag-aasaran at nagkakainisan. But believe it or not, minahal kita nung hindi ko pa man lang namamalayan. Ikaw ang tipo ng babae na minamahal at pinag-alayan ng buhay at puso. I love you, Lian. Let's make it real, maging tunay na tayong mag-asawa. Let's start a new memories with full of love. Masuyong pagtatapat ni Zeki nang abutin niya ang palad ng asawa habang nakaluhod sa harapan nito. Totoo ba ang lahat ng to? Hindi ba ako nananaginip lang? Nanunubok pusong sambit ni Zeki. Mahal mo rin ba ako? Mahinang tanong niyang umaasang sana ipareho silang nararamdaman ng minamahal na ngayong asawa. I do. I really love you, Zeki. Buong akala ko ako lang ang mahuhulog sa ating dalawa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lian na maagap namang pinawi ni Zeki. Hinaplos ni Zeki ang pising ni Lian. Pagkatapos ay yumuko siya at masuyong inabot ang noon pa pinananabikan nitong labi. They kissed passionately, na nagdulot ng pagsiklab ng apoy sa kanilang mga katawan. Batid ni Zeki na merong inilagay sa kanilang inumin, dahil sa katawan nilang nag-init, hanggang sa humantong sila sa ibabaw ng kama,
napawang sinasambit ang pangalan ng isa't isa. I love you, sabay nilang sabi nang matapos ang mainit nilang tagpo. Butil-butil ang kanilang pawis, dahil sa ilang beses nilang pagsasalo. Sleep my love, paus na utos ni Ziki, sa asawang nakakulong sa kanyang bisig. Maitim sa labing tumango si Lian, bago isiniksik ang sarili, sa matipunong katawan ng pinakamamahal na asawa. Ilang linggo ang lumipas at sa ilang linggong, yon, ay hindi pumalya si Ziki, sa pagpaparamdam sa asawa kung gaano niya ito kamahal. Mukhang inlababo na daw ka, puna ni Alfred. Break time at walang gaanong pasyenteng ipinapasok sa yar, kaya maluwag ang oras nila. I'm deeply in love with my wife. Proud na sagot ni Ziki. Papaano yung isa mo pang chika bebe? Magwawala, yun panigurado. I texted her at sinabi kong tapos na ang lahat sa amin. Wala siyang naging response kaya sinabi kong magkita na lang kami, para matapos namin ng maayos ang kalokohang relasyon na namamagitan sa amin. Pero wala No response pa rin kaya hinayaan ko na lang. I don't love her anymore. Nauntog na ako sa katotohanang pinirahan lamang ako ng babaeng yon. Narealize ko rin na hindi ko naman pala talaga siya minahal. Nakikita ko lang pala siya bilang partner sa. Alam mo na, anyang tinatangtanguan naman ni Alfred, dahil naiintindihan nito ang pinupunto niya. I love my wife so much kaya sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Hindi ako naglihim. Napakaswerte ko sa asawa ko, dahil malawak ang pangunawa niya. Wala akong natanggap na panghuhusga, kung ano paman kaya't mas lalo ko siyang minahal hinangaan. Bawat araw na dumadaan ay mas minamahal ko pa siya. Yun bang hindi ko na kayang gumising nang hindi ko nasisilayan ang malaanghel niyang mukha. Sa tuwing gigising ako, tuwing umaga gusto kong kayakap siya palagi. Gusto kong dinadampian ng malambot niyang labi. Lahat-lahat gusto ko sa kanya. Grabe, ito pala ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Para bang lumulutang kat hindi nakakaramdam ng kahit na anong negatibong emosyon. Proud niyang kwento sa kaibigang ikinangiti naman nito. Sasagot na sana si Alfred nang biglang tumunog ang cellphone ni Ziki. Sandali, sasagutin ko muna baka importante. Ni Ziki. Sige lang, sagot naman ni Alfred sa kanitong nginisyan ang dumaang bantay ng isa nilang pasyente. Principal Alison, napatawag po kayo. May nangyari ba sa asawa ko? Tanong kaagad ni Ziki. Mar Monteverde, meron pong babae ang sumugod dito sa paaralan kanina, at walang pakundangang inaway ang asawa ninyo, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Kaagad na naibaba ni Ziki ang tawag, at nagmamadaling nilisan ng ospital. Ziki. What happened? Tumakbo na rin si Alfred para sundan ang kaibigan. Ang asawa ko, sinaktan siya ni Angela, agap na sagot ni Ziki. Na nga bang sinasabi ko Naiiling na huminto si Alfred, dahil hindi niya maaring sa nilang iwan ng trabaho. Ikaw nang bahala sa asawa mo. Get rid of your mistress at baka mas malala pang gawin, yan sa susunod. Pasigaw na bil ni Alfred. I will, pangako niya. Papasakay na sana si Ziki sa sasakyan nang makita ang pagbaba ng driver ng kanyang asawa sa SUV, kaya't dali-dali siyang lumapit dito, at walang sabi-sabing kinuha ang walang malay na asawa. Goodness wife, I'm so sorry, naging pabaya ako kaya ito nangyari sa'yo. Alalang-alala siya nang ihiga sa hospital bed ang asawa. Siya na mismo ang masikaso. Dito nagngitngi siya sa galit, dahil sa ilang kalmot sa mukha't braso ng mahal niya. I'll sue you, Angela. How dare you to hurt my wife? Galit niyang turan. Docs, may bleeding po sa palda ng asawa niyo. Imporma na Natalie na siyang nag-a-assist kay Ziki. Huwag naman po sana, naalarma naman si Ziki at agad na nagsagawa ng eksaminasyon para sa naiisip na dahilan ng pagdudugo ng asawa. Oh goodness, magiging daddy na ako. Maluhaluhang saad ni Ziki na malaman ng resulta. Her wife is pregnant at magiging isa na silang pamilya. Pinupog niya ng halikang asawa. Pagkatapos ay agad nang tumawag ng pulis upang ireklamo ang ginawa ni Angela. Matapos ang reklamong kanyang ginawa, ay sakto namang nagkaroon na ng malay ang asawang dinadala na ngayon ang bunga ng pag-ibigan nila sa. Goodness, you're awake wife. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Ziki na makitang meron ng ulirat ang asawa. Nahihilo ng konti, pero maayos naman na ako. Gumiti si Lian upang mawala ang pag-aalala sa kanya ng asawa. I'm sorry wife, dahil sa akin kaya ka nasaktan. Sisiguraduhin kong hindi ka kailanman makakalapit pa sa iyong babaeng. Yon pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Kamuntik na mawala sa atin ang anak natin ang dahil sa kanya. Pasalamat na lang talaga tayo, dahil hindi ng Diyos hinayaang mawala ang naging bunga ng pagmamahala natin. Galit man ngunit nananatili pa rin ang pagiging kalmado niya, dahil hindi niya nais na ma-stress o matakot sa kanyang asawa. Buntis na ako,
Hindi makapaniwala ang tanong ni Lian, habang dinadama ang manipis niyang tiyan. Yes wife, we're having a baby. Magiging mga magulang na tayo. Hinagkan niya sa labi ang asawa matapos ng pawiin ang luhang bumabag sa mga mata nito. Thank you so much wife. I'm so happy. Dahil sa wakas natupad na ang pangarap kong magkaroon ng anak sa babaeng mamahalin at makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Sobrang saya ko love, hindi ko ma-explain, basta sobrang saya ko. I love you so much, Lian Macarao Monteverde. Salamat sa pagtupad sa lahat ng pangarap ko sa buhay. Pangako magiging mabuting ama't asawa ko sa inyo babi natin. Madamdaming pangako niya sa asawa, damang-dama ni Lian ang lahat ng sinabi ni Ziki. Pareho silang hindi maipaliwanag ang sayang kanilang nadarama. Dahil pareho lamang nilang pangarap ang anak at masasabing kumpletong pamilya. Pinawi muli ni Ziki ang luhang kumawala sa mga mata ni Lian. Pagkatapos ay masuyo niya onong hinagkan sa labi. Sino mag-akala na ang kasunduan at magsasamang hindi nila parehong ginusto ay magkakaroon ng magandang bunga. Pumasok ang kanilang mga magulang na kanina, pang nakikinig sa labas ng pinto. Naririnig ng mga ito ang magandang balita, kaya't sobrang saya rin ng mga ito. Ang dalawang ginang ay maluha-luha, habang ang dalawang ginoo naman ay malawak ang iti sa kanilang mga labi, dahil magiging ganap na silang mga lolo. Sa wakas nagkaroon na rin ang katuparan ng noon, ay kasunduan lang namin ang matalik kong kaibigan. Salamat sa Diyos at binasbasan at ginabayan niya kayo mag-asawa. Buong akala namin na hindi kayo aabot sa ganito, ngunit, dahil itinadhanang na kayo, ay hindi kami nabigo sa naging plano namin noon. Tunay ngang kapag ang Diyos na ang kumilos, magkakaroon ng magandang wakas. Sa totoo lang ay pinagpapasa Diyos namin ang magandang pagsasama ninyong dalawa, kaya't sobrang saya namin na ganito ang naging resulta. Madamdaming saad ng ama ni Ziki, maluha-luha pa nga ito, kaya hindi nila mapigilang mapangiti at asarin ng isang Ashton Montalibano na isa daw kilalang seryoso, ngunit iyakin naman pala. Gusto naming magkaroon ng second wedding at ang kasal na iyon ay punong-puno na ngayon ng pagmamahal. Sesto naman ng ama ni Lian. Palagi niyo na lang akong inuunahan sa mga plano ko. Napapakamot sa ulong reklamo ni Ziki, kaya tawanan ng naging kasunod noon. Nakalabas din naman kaagad si Lian sa ospital. Dahil sa hiling nitong sa bahay, na lamang magpapagaling ng mga sugat na nakuha nito ng sigiin ng galit na si Angela. Siniguro lang muna ni Ziki na mahimbing na natutulog ang asawa bago niya pinuntahan si Angela. Kailangan niyang makausap ang babae, at kung hindi niya ito madadala sa pakiusapan, ay mapipilitan talaga siyang ipakalat ang toto sa presinto, at doon sisiguraduhin niyang mabubulok, at hindi ni minsan makakaranas ang kalayaang tinatamasan nito. Sabi ko na nga ba hindi mo ako kayang tiisin eh. Malawak ang iti sa labi ni Angela na mabungaran si Ziki sa labas ng kanyang uni. Hindi yan ang dahilan kaya ako pumunta. Gusto kong balaan ka na kapag hindi mo tinantanan ang asawa ko, talagang pagbabayarin kita na malaki. Atong-patong ang kasalanan mo sa akin, Angela. Marami akong hawak na maaring sumira sa reputasyon mong umaalingasaw. Alam kong hindi lamang akong ginagawa mong palabigasan, marami kami at ilan sa kanila mga pamilyado na. Alam ko ring ninanakawan mo ako. Isang piti ko lang tapos ang lahat sayo, kaya tigilan mo kami, kung hindi ikalilimutan kong isa kang babae. Mabait ako, Angela, pero demonyo ako, kapag nagagalit wala akong sinasanto at alam kong alam mo yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Namumutla na si Angela. Kabado siya at natatako. First time niya lamang na makitang ganito si Ziki, at masasabi niyang nakakatakot nga itong magali. Hindi kat nga kagaya ng palagi mong sinasabi sa iba, kaya alam kong naiintindihan mo mga sinasabi kong ito sayo. Hindi ko ugaling ulitin na mga nasabi ko, na mamaya'y darating ang mga pulis dito, para arestuhin ka na. Seryosong sambit niya at saka tinalikuran ng dating nobya. Handa na sana siya sa pag-alis nang pigilan siya ni Angela. I'm sorry Ziki. Alis na lang ako, huwag mo lang akong ipakulong pata sa nagawa ko, hindi ko na ulitin yon. Magpapakalayo-layo na ako at hindi na ako kailanman manggugulo, kahit ang magpakita man lang, basta, huwag mo lang akong isasama sa mga kriminal. Naluluhang pakiusap niya. Halos maglumuhod na siya, dahil wala siyang nakikitang awa sa mga mata ni Ziki. Mag-impake ka ngayon din mismo. Gusto kong makita ang pag-alis at pagpapakalasig. Saad ni Ziki na kaagad namang sinunod ni Angela. Ilang minuto ring naghihintay si Ziki, bago lumabas ang dating nobya. Hila-hila ang dalawang malalaking maleta nito. Sorry sa nagawa ko, mapatawad niyo pa sana ako. Sinserong paghingi ni Angela ng kapatawaran, bago nito, hilahin ang maleta palayo sa lalaking nagmahal sa kanya, ngunit hindi niya man lang nagawang pahalagahan. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Minabuti na rin ni Ziki na umuwi na, ngunit bago
Yun ay dumaan muna siya sa isang flower shop at bilihan ng proposal ring para sa babaeng minamahal. Magugustuhan niya kaya to? Tanong ni Ziki sa isipan habang pinagmamasdan ng napiling singsing na merong diamante sa gitna. Kukunin ko na, miss, anya sa babae. Perfect choice, sir. Sigurado po akong magugustuhan ng babaeng pagbibigyan nito ang singsing na ito. Anang babae nang inisyan na lamang ni Ziki. Ilang minuto rin bago ni Ziki, nakuha ang biniling singsing. Tinawagan niya ang kinuhang katulong upang tanungin kung natutulog pa rin ba ang kanyang asawa, at nang sabihin nitong ay napangiti siya dahil maisa sa ayos niya pa ang proposal para sa asawa. Pagka-uwi ay kaagad na nagtungo sa silid nilang mag-asawa si Ziki. Napakamot siya sa ulo dahil gising na ang asawa niya. Hindi na niya magagawa pa ang preparasyong nais niya sana ngunit wala nang atrasan to kaya't pagkabigay niya ng bulaklak sa asawa. I love you so much, Ziki. Naluluhang tura ni Lian nang isuot ni Ziki ang napakagandang singsing sa kanyang daliri. I love you too, wife. Buong pusong turo ni Ziki bago sakupin ang labi ng asawa na humantong sa pagpaparamdam ng pag-ibig nila para sa isa't isa. Ginanap ang kasalang Zitlian sa Manila Cathedral, nag-umapaw ang pag-ibig nila sa isa't isa at makalipas ang 9 na buwan tuluyan ng nasilayan ng una nilang anghel na pinangalanan nilang Queen Zia, na sinundan ng isa pa na pinangalanan naman nila ng King Louis. Matapos ang 1 taon, walang ibang hinihiling ang mag-asawa kung hindi ang magandang kalusugan ng kanilang pamilya. Naging mabubuti silang magulang, ginawa nilang ehemplo ang sarili sa mga anak, kaya't lumaki ang mga itong mataas ang respeto sa kanila, maging sa ibang tao. Higit sa lahat meron takot sa buong may kapal. Wakas. TNNANET. Zeki Monteverde, Zorion Montalvo, Lian Macareg, Lian Macarao, Aaron Monteverde, Ashton Montelibano, Winona Monteverde, Whitney Montelibano, Leo Macareg, Logan Macarao, Alison Angela Norse, Natalie Principal Alfelor, Principal Alison.